inyo, itong vlog na to po ay tuturo ko po sa inyo ang pagre-reading ng metro ninyo. Karamihan po kasi sa atin, hindi ko naman po inaano lahat. Karamihan po sa mga ibang customer, hindi po alam mag-reading. Lalo na po sa mechanical and sa digital po, ayun po, hindi nila alam paano i-minus yung previous and present. Ngayon po, i-guide ko po kayo doon para malaman po. At sa susunod naman po, ituturo ko rin po sa inyo yung mechanical meter, paano mag-reading doon. Same lang po yan, wala namang problema dyan. Saka pagbabawas, pagpiprevious, yun po. Ituturo ko lang mga sa part 2, part 3, ganyan po. At ituturo ko rin po pa sa inyo, sa susunod na ating mga vlog, kung paano po makikita nyo kung may grounded ang inyong metro o wala. Ganun, bakit doon tumataas? Kasi wala namang gumagamit, tumataas pag iniiwanan nyo, tumataas sa inyong bill, ganun. Kaya ito, ituturo ko po sa inyo ngayon yung aking first natin ngayon, ang pagtuturo ko po sa inyo yung pagbabasa ng meter reading sa inyong metro. At kasi marami rin po kasi akong naririnig ng mga chika-chika, etc. ganyan. Yung meter reader, nanguhula lang ng reading yan. Yung ang layo-layo, nare-readingan nila. Tapos, ang lumalabas sa akin, ganito, ganyan, malaki po yung bill ko. Nakaraan, bill ko nasa 2,000. Ngayon, ang bill ko nasa 3,000. Kaya dun, na marami nagtataka rin po sa inyo. Ang gamit ko rin, ganito, gamit ko, pares kami ng gamit ni kapitbahay. Ang metro ni kapitbahay, ang gamit niya, electric fan, ref, frigidaire, aircon. Samantalang ako, TV, washing machine. Tapos TV, electric fan, wala akong aircon, pero ganun ang binabayaran ko. Sa kanya, 3,000. Sa akin, 4,000. Di ba po? Nagtataka po kayo kung bakit. Kasi po, ganito naman po yun. Minsan po, ang ginagamit po, hindi po pare-parehas po ang temperature sa bahay sa atin. Kaya minsan, marami kayong gamit nyo. Naiiwanan nyo po yan nakasaksak. Ang TV nyo, naiiwanan nyo rin nakasaksak. Lalo na yung TV na, dipindot, the remote. Yun po, kailangan nyo rin papatayin po sa main switch. Kaya po, lumalakas minsan, iniiwanan nyo po siya maghapon magdamag. Isa rin cause ng sunog yan. Tapos po, minsan, bukas sara po kayo ng freezer. Yun po ang rin yan, nakakadagdag po sa kasi wag niyo po kumpara po yung totoo lang ho, talaga nakakapagtaka rin yun, bakit nagkakaroon po tayo ng mataas na bill sa ganito kinukumpara. Tama po, kasi eto po, bibigyan ko na po kayo ng knowledge. Unahin natin, ang pagtuturuan ko po kayo paano po mag-monitor ng kilowatt per hour nyo sa everyday na gagawin po. Sisimulan po natin ngayon po pagtuturo, tapos mamaya po pakikita ko sa inyo yung actual video sa metro ng reading. Okay po? Ito na po, game 1, 2, 3, go! Po sa inyo yung actual reading po dito sa metro. Yan po yung actual reading. I-describe ko muna sa inyo ang mga nandito nakalagay sa digital meter reading metro, Ito pong nasa taas yung 1 to 5 na digit numbers. Yan po yung kilowatt hour. Yung nasa babaan man po, yung 1, 2, 3 kilowatt, yan, kilowatt. Yan. Tapos po nandito po sa kabila, delivered. Yan po yung makikita nyo dyan, nagdi-delivered. Pasensya na po kayo, medyo lumalabo at magalaw yung aking kamay, nanginginig Ayan po. Diyan po natin yung tong reading na to 1629.1, yan po yung kilowatt per hour reading. At dito po tayo gagawa ganito po pag-monitor everyday ng 9 o'clock morning. Yan, sinasabi ko na tuturo ko rin po sa inyo ang pag-monitor ng everyday ninyong kilowatt per day. Yan, para alam nyo rin yung inyong kinakain sa araw-araw ng inyong consumption sa inyong electric bill. Kasi marami po sa akong naririnig na marami nagrereklamo sa meter reader, hinuhulaan lang daw o kaya malabo ang mata, ang nagbabasa po sila nandun sa gate, tinetelescope po yan.
Isa pa ho yan, ginagawa po nila, tinetelescope po yan, may telescope po silang dala, magnifying glass para po makita nila kung nasa loob man yung metro mo o malayo o sa labas. Yun po ang ginagawa ng meter reader. Kaya ano ko po sa inyo, paano po mag-monitor ng ating everyday kilowatt per hour. Yan, sa araw-araw, everyday, o kaya buwan-buwan, lingguan. Yung present and previous, yan, makikita nyo dyan. Halimbawa, ito, 162091, previous na, ito yung previous. Ngayon, 1621, o 3, yan yung present. Halimbawa, minus 1, kumain siya ng 2 kilowatt per hour. Yan po, makikita mo po yan. Bibigay ko po sa inyo mga computation. Minus na ano lang ho yan, minus. Lagi po tayo magma-minus. No po. Karamihan po kasi sa atin, maraming nagre-reklamong customer, bakit tumataas ang bill ko? Gayun din yung gamit ko. Sa isang buwan, kumain ako ng 2,000 ang bill ko. Tapos ngayong present bill ko, na itong buwan, 3,000 na agad. Depende po yan kasi sa paggamit ng inyong mga electric. Yan, sa inyong mga gamit, sa inyong bahay, kung anong mga ginagamit nyo. Minsan kasi wala kayo, kaya minsan ginagamit nyo araw-araw, naka-aircon, tapos inyo pinapatay. Ganun po, kaya po minsan tumataas ang inyong reading. Kaya makikita nyo ho rito, pag kayo nag-monitor everyday ng inyong reading, malalaman nyo kung kayo ba'y dinadaya o hindi, o kaya nagkakamali ba'y reading ng inyong meter reader. Yan po, i-guide ko po kayo dito paano po natin malalaman yan. At yun, makikita nyo pag nag-final reading na huya at dumating na yung meter reader, itanong mo sa kanya kung magkano yung kinain nyo kilowatt sa isang buwan. At lalabas din po yan, kukumputin nyo, add naman ninyan every kilowatt per day nyo, yung kinukompute minus araw-araw. Yan po yung lalabas sa inyong reading. Yan yung po yung magiging final reading nyo sa isang buwan. Halimbawa, ang July, sample lang, July 20 ang inyong reading. Tapos dumating ng July 20, mga ganun. At sa susunod na buwan, makikita nyo yung reading nyo, yung ng final at magkano. Ang tama ba yung reading na consumption na lumabas sa reading ng inyong kuryente, inyong metro. Okay, sige po. Thank you for watching. Ito po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aking YouTube channel, Boyet Pangil TV. And once again, maraming salamat po. Thank you po sa lahat na nag-subscribe. So, please follow nyo po ako sa aking YouTube channel and TikTok account and sa aking Facebook page na Boyet Pangil TV. Salamat po. Good day. Maraming salamat po. Pagpalain po kami ng Panginoon Diyos. Amen.